Precious Lord, take my hands, lead me on, help me stand. I'm tired, I'm weak, I'm worn. Through the storm, through the night, Lord, me out by this night. Take my Lord, precious Lord, lead me on. When my ways grow dim, precious Lord, linger me. When my life is almost gone, hear my cry, hear my call, hold my hand, that's in pain, take my hand, precious Lord, lead me home. Precious Lord, take my hand, lead me on, help me stand. I'm tired, I'm weak, I'm worn. Through the storm, through the night, lead me on the night. Take my hand, precious Lord, lead me home. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, para po sa inyong lahat. Ang awitin ito sa karangalan ng ating Panginoon sa Kristo. Precious Lord, lead me out, stand. I'm tired, I'm weak, I'm worn. Through the warm, through the night, lead me out to the light. Take my hand, precious Lord, lead me on. When my ways grow dim, precious Lord, linger near. When my life is almost gone, hear my cry, hear my call, hold my hand, lest I fail. Take my hand, precious Lord, lead me home. Through the storm, through the night, lead me on the line. Take my hand, precious Lord, lead me home. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Tunay nga pong ang Diyos ay napakabuti. Ang ating topic po ay ating sisimulan po sa Lucas chapter 22 verse 39. At ito po'y pinamagatan kong always prayer. Gaya ng kanyang kinugalian, umalis si Jesus at nagtungo sa bundok ng Olibo. At
sumama ang mga alagad at pagdating doon ay sinabi niya sa kanila, manalangin kayo nang hindi kayo madaig ng tukso. Lumayo siya sa kanila at nang may isang pukol ng bato at saka lumuhod at nanalangin sa Ama. Wika niya, kung maaari ilayo mo sa akin ang sarong ito, gayunman, huwag ang kalooban ko ang masusunod, hindi ang kalooban mo. Napakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas ang loob niya. Tigib ng lalong taimtim, tumutulo sa lupa ang kanyang pawis at animoy malaking patak ng dugo. Tumindig siya at siya'y pagkapanalangin ay lumapit sa kanyang mga lagad at naratnan niyang natutulog. Ang mga ito, dahil sa tindi ng dalamhati, bakit kayo natutulog? Tanong niya. Bumangon kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Dear brothers and sisters, ang mabuting balita po ng Panginoon. Salamat po sa Diyos. Dear brother and sister, ang mabuting balita po ay nagpapakita at nagpapahayag sa atin na ang bawat isa po sa atin ay dapat hindi po nagsasawang manalangin. Alam niyo po kung bakit sinasabi po ng Panginoon na huwag tayong makakalimot na manalangin at huwag tayong magsasawa sapagkat sa pamagitan po ng ating pananalangin ay ito po ang susi ng ating magandang buhay, kaligtasan sa lahat ng anumang mga problema, pagsubok na kakaharapin natin. So, nakikita po ng Diyos na kapag lagi ka pong nananalangin, the Holy Spirit is in you. Ibig sabihin na kapag tayo po'y laging nananalangin, ang Espiritu po ng Diyos ay lagi pong mananatili sa atin sapagkat sa pamagitan po ng pananalangin natin sa ating Panginoong Jesucristo, ito po ay nagbibigay kalakasan sa kanyang banal na Espiritu upang ang kanyang kapangyarihan ay magkaroon po ng ito po ay manatili ang lakas ng kapangyarihan ng Espiritu Santo sa pamagitan ng ating pananalangin at sa pamagitan ng pagpapakain po natin ng salita ng Diyos sa Kanya. At ang Holy Spirit po ay Diyos. Alam niyo po na kapag tayo po'y nananalangin, ipinakikita po ng Diyos na kung bakit po tayo ay inuutosan niyang laging manalangin. Ang taong nag-i-spend ng time sa pananalangin ay nagbibigay po ito ng mahabang buhay. Alam niyo po kapag tayo nagpe-pray, ang buhay at pamumuhay po natin ay hindi po manghihina. Ang ating pananalangin po ay kapag lagi po natin isinasagawa, ang ating pong buhay, ang ating pong pamumuhay ay nagkakaroon ng magandang kinabukasan. Sapagkat sa pananalangin po natin, ay dito niyo po makikita kung paano po kumilos ang Espiritu ng Diyos sa buhay natin. Alam niyo po ba na kapag ikaw po ay nananalangin sa ating Panginoong Jesucristo, kailangan po always surrender your life. Ibig sabihin po, lagi mo pong ipahawak sa Panginoon ang ating buhay. Sapagkat ang sabi po ng Panginoon ay sa Lucas 18:27, ang hindi niyo magagawa ay magagawa ng Diyos. Kung bakit sinasabi po niya na ang ating pananalangin po ay dapat mayroong pananampalataya sa Kanya. Kaya't ang ating pananampalataya ay nagpapakita na ito ay susi po ng lahat ng kasagutan ng ating pong mga panalangin. Kaya kapag ikaw po'y nagpipray everyday, walang sawa, walang pati, ang blessing po ng Panginoon umaangat ng umaangat. At ang kapag ikaw po ay nananalangin, ang iyong pong buong sambahayan ay Kanya pong pinagpapala ng pinagpapala at hindi po mapuputol ang pagpapala sa iyong sambahayan. Dear brothers and sisters,
Ipinakikita po ng Diyos na ang pananalangin po ay na ito'y pinakamahalaga sa buhay ng tao. Na kapag tayo po ay tinuturuan ng Diyos na lagi tayong manalangin kagaya ng mga alagad na sinasabi po nila ng Panginoong Jesucristo na manalangin po kayong lagi sapagkat sa pananalangin ay matatalo natin ang lahat ng gawa ng kaaway sa buhay natin. So, ibig sabihin, nabibigyan po ng proteksyon ng Panginoon ang ating buhay, ang ating physical katawan kapag lagi po tayong nananalangin sa ating Panginoong Jesucristo na mayroong pagtitiwala, paniniwala at pananampalataya. Ipinakikita po ng Diyos, dear brothers and sisters, ang buhay at pamumuhay natin ay dapat po ay nakasandig, nakasalalay sa pananalangin. Na kapag ikaw po ay nananalangin sa Diyos, ipinakikita po ng Diyos na ang lahat po ng problema sa buhay at pamumuhay natin nahihil. Ibig sabihin, nalulutas. Why? Sapagkat inihingi ng Diyos ng bawat isa sa atin ay lagi pong nananalangin sa Kanya. Sapagkat ito ay susirin na ipinakikita ng Diyos na ang lahat po na sa atin ay naliligtas maging sa salot ng kahirapan, sa salot ng kasakit at karamdaman, sa salot ng kaguluhan kapag tayo po ay nagpipray. Dear brothers and sisters, malaking bagay po na kapag ikaw ay nananalangin sa Diyos, ay hindi ka po pababayaan ng ating Panginoong Jesucristo. Kapag ikaw po ay nananalangin, dear brothers and sisters, dito po ipinakikita natin na kapag ikaw po ay nag-spend ng time sa prayer, the Holy Spirit ay nananatili sa ating flesh. Ibig sabihin, ang sabi po ng Hebreo, chapter 4, verse 12, ang sabi po doon ay, ang salita ng Diyos po ay mabisa at ito po ay matalas. Na kapag ang salita ng Diyos po, ito daw po ay mabisa at matalas, ito po ay umaabot po sa kasakasuan ng tao. Doon po sa pinaghihiwalayan ng espiritu at ng kaluluwa. So, ibig sabihin po, ipinakikita po sa atin ng Diyos na kapag tayo daw po ay nananalangin sa Kanya, every time na tayo nag-praise sa Kanya, ang Holy Spirit po ay nagtatrabaho. Ito po ay kumikilos sa buhay at pamumuhay natin upang tayo po ay hindi masadla sa kahabag-habag na kalagayan. Dear brothers and sisters, ipinakikita po ng Diyos, dear brothers and sisters, na ang pananalangin po natin sa Panginoon ay isang mabisang sandata. This is the weapon sa ating flesh. Ito po ay nagbibigay sa atin ng lakas sa ating pong physical na katawan. Ibig sabihin, na kapag tayo po nag-pray, napoproteksyonan niya po ang physical nating katawan, ang ating buhay at pamumuhay. At anuman ang ating hanap buhay, anuman po ang ating ginagawa, basta ito'y ayon sa kalooban ng Diyos, ito po ay binibigyan ng proteksyon ng Panginoon if you always pray. Ipinakikita po ng Panginoon how to pray. Paano po tayo mananalangin? Ito po, ang bawat isa sa atin ay hindi maiwasan po na tayo magkasala. So, ibig sabihin po, ang sabi po sa Roma 3:10, ang lahat po ay nagkakasala. So, ibig sabihin po, walang matuwid kahit isa. Kung tayo po nagkakasala, ganito po ang lagi natin gagawin. Lagi po tayong hihingin ang tawad sa ating Panginoong Jesucristo kapag tayo po'y mananalangin. Sapagkat kapag ikaw po ay humihingi ng tawad sa ating Panginoong Hesus, ay patatawarin ka po niya at igagawad niya po sa atin ang kapatawaran at siya po ay tanggapin natin. Buksan po natin ang ating puso at tanggapin natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Titiyakin po ng Panginoon na ikaw ay maliligtas at sa pananalangin mo, ikaw ang Panginoong Hesus ay laging makikinig sa iyo
sapagkat ikaw ay may taglay na kaligtasan at ikaw ay hindi nananatili sa kasalanan. Dear brothers and sisters, napakahalaga po ang pananalangin sa Diyos. Sinasabi po dito, our prayer, ito daw po ay sign na ito tayo po ay magtatagumpay. Na kapag ikaw may desire sa puso, na ikaw nag-pray sa ating Panginoong Jesus o mananalangin sa Panginoong Jesucristo, ito daw po ay sign na ikaw ay may posibilidad na magtagumpay sa lahat ng iyong gagawin at saan ka man naroon. Tiyak ikaw ay hindi pababayaan ng ating Panginoong Jesucristo if you always pray. If nakikita po ng Diyos, dear brothers and sisters, na ang bawat isa po sa atin ay nananalangin, kaya sabi po, ay huwag tayong magsasawa. Sabi po ng Lucas 18 verse 1, na huwag tayong magsasawang manalangin sapagkat ang lahat ng gagawin nating pananalangin araw at gabi ay tiyak. Yan po ang pagkatalo ni Satanas sa buhay at pamumuhay natin. Hindi po siya makakikilos. Maging ang COVID-19, ang mga virus, ang mga sakit ay hindi po makagagalaw sa atin. Hindi po tayo malalapatan. Tayo po ay hindi malalapitan at hindi tayo makakargahan ng mga COVID-19 o bakterya o virus sapagkat tayo po ay nananalangin sa ating Panginoong Jesus. Pagkagising pa lang sa umaga, pray na. Awitan mo po siya sapagkat sa ating pananalangin, the divine protection and guidance ng ating Panginoon ay laging mananatili sa atin. If nakikita po ng Diyos, nakikita po ng Diyos, dear brothers and sisters, kung bakit tayo po ay tinuturuan ng Panginoon na tayo po ay manalangin sapagkat dito po natin natatalo ang mga danger o ng taktika ng kaaway kapag tayo nagpipray. Bakit po? Sapagkat tuturuan tayo ng Panginoong Jesucristo kapag tayo po ay nagpipray. Ituturo niya kung paano tayo magwawagi sa labanan na kapag tayo po ay may kakaharapin na labanan, lalo-lalo na ito'y tungkol sa negosyo at lalo-lalo kapag ang tayo po ay magbibigay ng parangal sa Diyos sa pamamagitan ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. Alam niyo po ba na kapag ikaw po ay naglilingkod sa Diyos, ang iyong pong sambahayan ng iyong pamilya ay hindi mauubusan ng pagpapala. Na kapag ikaw po ay naglilingkod sa Diyos, ang iyo pong buong sambahayan ng iyong asawa at mga anak, ito po ay pinagpapala sa kanilang hanap buhay. At ang kanilang mga pagpapalang mula galing sa kanilang hanap buhay, ito po ay parangat ng paangat habang ikay nagpipray at naglilingkod sa Diyos. Hindi sila maghihirap, hindi po sila manghihina sapagkat ang ating pamilya ay pagpapalain ng Diyos. At ang sabi po ng Exodus 23:25, ang sabi po doon ng Panginoon, ang sabi niya, kung kayo buong puso niyong paglilingkuran, pasasaganayin ko kayo sa inumin, sa pagkain, at ilalayo ko kayo sa kapamakan, at bibigyan ko kayo ng mahabang buhay. Dear brothers and sisters, isang pangako ng Diyos na ibinibigay po sa atin upang tayo po ay hindi manghina, hindi tayo matalo ng kaaway, kaya lagi po tayo manalangin sa ating Panginoong Jesucristo. How to pray? Kapag ikaw po ay nagpipray, kailangan humingi ka muna po ng tawad sa Diyos. Sapagkat tayo po ay nagkakasala, nagkakaroon ng kasalanan, kaya kapag humingi ka ng tawad, at pinatawad ka agad ng Panginoon, mag-pray ka po at hingin mo ang kanyang guidance and protection at ang kanyang pong protection sa pamagitan ng kanyang banal na dugo. At hingin mo rin ang iyong gagawin na ikaw ay pagpalain. So, pinakikita po ng Diyos na kapag ikaw po ay nag-pray, your
your eyes ay nau-open. Ibig ko sabihin po, nau-open po yung eyes ng pananampalataya. Sapagkat, once ikaw po ay na-open po ang iyong eyes ng pananampalataya, na-recognize and na-establish ang lahat ng sasabihin mo ay nangyayari at nagkakaroon ng kaganapan sa pangalan ni Jesus. Kaya, dear brothers and sisters, the devil is defeated if you have prayed. If you always pray, God is in you if you always pray. And the Holy Spirit and the presence of God is very strong. Siya po ay lumalakas kapag ikaw nagpipray at lahat ng gagawin mo, tiyak na magkakaroon po ng magandang kaganapan at magandang kinabukasan ang iyong mararanasan kapag ikaw ay nagpipray sa ating Panginoong Hesukristo. Dear brothers and sisters, ipinakikita po ng Panginoon, if you pray always, nakukumport po natin ang ating mga sarili. Bakit po? Sapagkat yung ating prayer, kapag nagpe-pray ka, ikaw po ay gumagaan po ang pakiramdam mo. Gumagaan po ang iyong kabigatan. Lahat po, anumang kabigatan po meron ikaw, once na ikaw ay nag-pray, titiyakin po ng Panginoon na yan po ay bibigyan niya ng solusyon. At kapag ikay nagpipray sa Kanya at nagtitiwala na yun ay magaganap, yun ay mangyayari, titiyakin ng Panginoon na hindi ka po mapapahamak maging ang pamilya mo at ikaw ay iingatan ng Diyos. Sapagkat ang Diyos din po nagsabi, ayon po sa Marcos 11:24, anumang hingin ninyo sa pananalangin, manalig kayo na ito'y natanggap na ninyo at matatanggap nga po ninyo natin. So, pinakikita po ng Diyos, ang lahat po ng ating pong kabigatan ay nakukumport sapagkat the Holy Spirit is comforter. Ang Diyos daw po ang nagsabi sa atin na siya po ay nagkukumport at siya po ang seal natin every time na tayo po ay nagpipray. So, dear brothers and sisters, napakabuti po ng Diyos sapagkat hindi tayo pababayaan ng ating Panginoong Hesus. Kaya yung kanyang mga lagad po ay tinuturuan niya, always pray, manalangin kayo, huwag kayong matulog sapagkat ang devil po ay umaatungal na parang isang leon na gusto na pong puminsala ng maraming tao. Ibig sabihin, yan po ang COVID-19. Ibig sabihin po, yan po ang mga virus, yan po ang mga bakterya. Kaya dear brothers and sisters, lagi kang manalangin sapagkat ang Diyos po ay naghihintay sa mga taong nananalangin na may pagtitiwala at pananampalataya sa Kanya. Kaya pinakikita po ng Diyos ng lahat po ng gawa ng kaaway ay nadidikit at tayo po ay nagwawagi. Kaya kung bakit ikaw po ay dinaanan ng pagsubok sapagkat kulang ka po sa pananalangin. So kapag ikaw po ay nagkukulang sa pananalangin at hindi ka po nakalapit sa Diyos at ikaw po ay gumagawa ka na agad ng iyong gawain at wala kang panalangin, tiyak ikaw po ay hindi magtatagumpay. So pinakikita po ng Diyos, sinasamahan po ng Panginoon ang mga taong always pray. Sabi nga po, pinakikita po na kapag ang tao po ay nagpipray, ang tagumpay ay nalalapit sa Kanya at lahat ng hadlang ni Satanas na gagawin ay hindi po natutuloy sapagkat tayo po ay nagpipray sa ating Panginoong Hesukristo. So, ang Diyos po ay mabuti, ang ating Panginoong Hesukristo. Walang gagawin ang Diyos, ang ating Panginoong Jesus, na hindi tayo magwawagi. Lahat po tayo magtatagumpay sapagkat ang Panginoong Hesukristo po ay napakabuti, napakabait sa atin, mapagmahal siya. Siya po ay matulungin, siya po ay iingatan tayo, ililigtas. Hindi niya po tayo pababayan sapagkat utos po niya na tayo po ay manalangin sapagkat upang hindi tayo madaig ng tukso. O ano pong tukso? Yung pong alinlangan, yung
panghihina ng kalooban. Ano po yung tukso? Yung tukso po yung tayo nag-aalinlangan na mangyayari kaya to? Ay, yung aking business kayo magtatagumpay. Hindi na po yan magaganap. Sapagkat yan gawa ng kaaway. Yung ganyang mga pag-aalinlangan. Pero kapag ikay nagpe-pray, tiyak na ikaw ay sasagutin ng Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, ayon sa John 14:14, na kapag ikay nananalangin, ang sabi ng Panginoon, at anuman hingin ninyo sa Ama, sa pangalan ko, ay gagawin ko. Kaya, dear brothers and sisters, ang Diyos po ay mabuti. Napakabuti ng Diyos. Prayer is a passion. So, ibig sabihin, ito daw po, na kapag ikaw po ay nagpe-pray na walang patid, is a passion. At ang sabi nga po, nako-crucify ang ating flesh. Ibig sabihin, yung ating pong flesh na nanghihina ay hindi po natutuloy sa panghihina, kundi lalo kang lumalakas. Kahit may karamdaman, lumalakas ka at tiyak ikaw ay gaganda ang iyong katawan at ikaw lulusog, lalakas sapagkat ikaw ay nagpe-pray. So, pinakikita po ng Diyos, if you always pray, all things is possible, ay iyo po sa pamagitan ng pananalangin ay nagaganap. Pero once na po na ikaw po ay hindi nagpe-pray, tiyak ng lahat ay imposible sa iyo. Sapagkat bakit? Hindi ka nagpe-pray. Hindi ka nagdadasal. So, kailangan po, ang inuutos po ng Panginoon, sundin natin, lagi tayong manalangin upang lahat ng imposible ay ating pong malalampasan sapagkat tayo ay magkakaroon ng magandang kaganapan ang ating buhay at pamumuhay sa taong laging nagpe-pray. Ipinakikita po ng Diyos, every time you pray, your flesh is take over. Ibig sabihin, yun daw po, kapag tayo daw po nagpe-pray, ang ating pong katawan na physical na nanghihina ay na-overcome natin ang panghihina. Ibig sabihin, hindi po tayo nagkakaroon ng panghina, unti-unti tayong lumalakas. Alam niyo po ba na kapag ang isang gulong ng bisikleta, na kapag ito po ay kulang na sa hangin, yan po ay nagiging flat. Pero once yan po ay yung hinanginan, nilagyan ng hangin, yan po ay muling titigas, bibintog, at ikaw po ay maging masaya kang makapagbabay sapagkat ang iyong gulong ng bisikleta ay punong-puno ng hangin. Ibig sabihin, kapag if you always pray, na kapag ikaw pray ng pray, walang patid, kahit anong nagaganap sa buhay mo, kahit ikaw po ay nanghihina, kahit may karamdaman ka, may mga problema, pray. Huwag kang titigil, walang patid. At titiyakin ko po sa inyo na yung lahat na pinagpray mo ay sasagutin ng Panginoon sapagkat nakita niya ang iyo pong pananampalataya, pagtitiwala sa Kanya sa pamagitan ng pananalangin. Ibinakikita po ng ating Panginoon Jesus, if you always pray, Satan's no space to everyone. Sabi, kita niyo po, wala pong puwan. Ang espiritu, ang diablong espiritu, yung masamang espiritu, walang puwan sa buhay natin. Siya po ay lumilihis, umiiwas sa atin sapagkat tayo po ay laging nagpipray maging sa ating sarili, maging sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga pamilya, sa ating mga community, sa ating bayan, sa ating barangay, sa ating lalawigan, sa ating bansa, sa iba't ibang bansa ay nagpipray ka. Titiyakin ng Diyos na yung panalangin mo ay hindi po yan nababaliwala. Yan po ay Kanyang sasagutin. If you always pray na mayroong pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya, batay sa Kanyang mga pangako. Ipinakikita po ng Diyos, ang pangako daw po niya, ang pangako po niya ay
inire-release if na ikaw po ay nag-pray. Kaya kailangan po na lagi tayo nagbabasa ng Biblia na ang kanyang mga pangako po ay lagi nating tinatandaan, pinanghahawakan, na once ikaw po ay nag-pray sa ating Panginoong Jesucristo at nakita ng Panginoon na ikaw ay nagpipray na mayroong kang promises niya na nasa iyong puso at pinanghahawakan mo, titiyakin ng Diyos na hindi ka mabibigo sapagkat mayroong kang pinanghahawakan na kanyang mga salita at pangako ng kanyang iniwan sa banal na kasulatan na iyo pong binabasa, at kapag iti binabasa mo po, lumalakas ang iyong spirit. Ang espiritu ng Diyos lumalakas at nagkakaroon po ng dagdag na power ang iyong katawan, ang espiritu ng Diyos, na kapag ang espiritu ng Diyos po ay pinakakain natin ang salita ng Diyos, makikita niyo po na pag ikaw po ay nag-pray sa ating Panginoong Jesucristo at hinihingi mo na ikaw ay magkaroon ng mga pagpapalang ibig mo, at ikaw ay gumaling, kung ikaw may karamdaman, ikaw po ay nasadlak sa kaguluhan, ikaw ay palayain, at kung ikaw man ay nasa kahirapan, ikaw ay bigyan ng pagpapalang ng higit sa sapat sa iyong pangangailangan, ay magaganap po, sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi titigil at kikilos siya ang kanyang Espiritong Banal para sa atin, sapagkat mayroon siyang pangako na nakikita sa iyong puso. Kaya ang lahat ng pagpapala na inire-release ng Panginoon ay batay sa kanyang mga pangako. Alam niyo po ba na kung bakit ang mayayaman po ay yumayaman? Na kung sino pa yung naglilingkod sa Diyos ay mahirap, ngunit ang mga tao kung hindi naglilingkod sa Diyos ay yumayaman. Bakit po? Sapagkat sila po ay nakasandi sa kanyang kayamanan. At kapag sila po ay nagtrabaho, sila po ay kumikita, doon sila po nakasandal sa kanila pong puhunan, doon sa kanilang kakayahan, doon sa kanilang pinag-aralan, kung kaya't sila po ay pinagpapala din, gumiginhawa din, sapagkat doon sila nakasandal. Pero once na sila po ay nagkaroon ng problema, ang nagaganap po ito, minsan po sila po ay nagkakasakit, minsan po sa sobrang sipag nila, sila po ay nagkakasakit. Ang mga taong walang pananampalataya sa Diyos, na ito man ay doon nakasandal sa kanilang pong hanap buhay, sa kanilang negosyo, yumaman man po sila, ay hindi po sila magtatagumpay, sila po ay magiging useless, ang kanilang kayamanan mauubos din po. Bakit po? Sapagkat sila po ay nakasandal doon sa kanila pong kayamanan, doon sa kanila pong pinag-aralan, kung kaya't hindi nalulugod ang Diyos sa mga taong ganon. Kailangan tayo pong lahat ay nakasandal, mayaman ka man o mahirap, nakasandal sa salita ng Diyos, nakasandal sa mga pangako ng Panginoon, at lagi ka pong nag-pray araw at gabi. Pinasasalamatan mo ang Panginoon, patuloy mong pinupuri siya, sapagkat ang Diyos po ay nalulugod sa mga tao patuloy na sa Kanya po ay umaasa. Sabi po ng Mateo chapter 5, mapalad ang mga tao naniniwala kahit hindi siya nakikita. Mapalad ang mga tao, ang mga abang na wala nang inaasahan kundi ang tanging Diyos lamang, ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya dear brother and sister, ipinakikita rin po ng Panginoon, if you pray always, ang sabi po, ang lahat ng pangako ng Diyos ay para sa iyo. Na kapag ikaw daw po ay laging nananalangin, anumang crisis po sa buhay na dumating, kahit ito po ay ang pandemic, ay hindi ka po matatakot, hindi ka po mababagabat, hindi ka po manghihina. Kahit po ang nariyan po ay marami na po nagkakasakit, hindi ka manghihina, sapagkat ikaw ay nagpe-pray. At anumang crisis sa buhay na ating nakikita at nagaganap, ay tayo po ay hindi pababayaan ng Panginoon. Tayo po ay Kanyang iingatan at ililigtas, tutulungan at maging ng ating sambayan.
Kaya dear brothers and sisters, ayon po sa James chapter 1 verse 27, always pray, continually prayer. At sabi nga po, marami pong religion ang lumalaganap sa ating bansa. Iba't ibang klase ng religion. Ngunit, if you pray always, tiyak magtatagumpay ka. Pero kapag ang mga churches, yung tayo po ang church, hindi po yung mga simbahan. Kapag tayo po ay God's conscious, always pray. Ibig sabihin, hindi po tayo titigil pananalangin. At kung wala man tayong mahingi sa ating sarili, ay ihingi natin ang pangangailangan ng iba. Ipag-pray natin ang iba. Kung sila may sakit, ipag-pray natin. At huwag tayong titigil na sila po ay tulungan sapagkat tayo po ay kanyang gagantimpalaan. Ibinakita po ng Diyos, anumang problema po ang nagaganap sa buhay at pamumuhay ng tao, kapag ikay nagpipray, ay tiyak na hindi po matutuloy ang mga problema niya. Yung po nahihinto, tumitigil. If you always pray to God, at ang mga problema po, yung mga kakapusan, yung mga kahirapan, yung mga sakit at karamdaman ay kusa po nawawala sa ating buhay. At ito po ay pinapalitan ng Panginoon. If you continually your prayer, ay ikaw daw po ay nananatili. Ikaw ay lumalakas, lumulusog ang iyong katawan at ikaw ay pag-aangatin, pagpapalain ng Panginoon sa iyong kabuhayan. So, dear brothers and sisters, if you prayer, ibig sabihin yung prayerlessness, ibig sabihin, ito po ay danger. Kapag hindi ka nananalangin. Delikado po. Nangangamig tayo. Kaya kailangan po, manalangin ka lagi na may pananampalataya at pagtitiwala sa ating Panginoong Hesus na nakakapit sa salita at pangako ng Diyos. Bakit po danger? Sapagkat madali ka pong kapitan ng sakit at karamdaman, ng kahirapan at kaguluhan. Minaalipusta ka ng iyong kapwa. Pero kapag lagi ka nagpipray, lagi ka nakaluhod sa Panginoon, ikaw ay lagi sa Kanya umaasa sa ating Panginoong Jesucristo. Tandaan niyo po, kahit sino pong matatapang na tao at ikaw aalipustay, sila po mamamatay. Sapagkat bakit po? Sila po ay parurusahan ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat sa ating po kakampi. Kung sila man ay nagpipray, umaalipusta po sila ng kapwa-tao, ay hindi po sila magwawagi sa atin sapagkat sila po ay hindi nagtitiwala sa kakayahan ng ating Panginoong Jesucristo. Lalo na po, kayo po may yaman na kung saan ay umaapi ng katulong, lalo na po sa ibang bansa. Kapag kayo po ay nagpupunta sa ibang bansa, at yung inyo pong amo ay napakahigpit ng gagahasa at yung pong amo nyo ay nagbibintang, nananakit, ikaw po'y wawasakin, sisirain. Kapag lagi ka pong nagpipray sa ating Panginoon na may pananalig, pagtitiwala, pananampalataya, nakakapit ka sa salita niya at sa kanyang mga pangako, yung pong maganyang klase ng tao ay titiyakin ko po sa inyo na sila po ay wawasakin ng Panginoon at hindi matutuloy ang lahat nilang balak sa iyo at sila po ay mamamatay na lamang kung mabubuwal na hindi mo inaasahan na sila may sakit at kapag hindi sila nagsisi, sila po ay mamamatay. Kaya dear brother, sister, sabi po na Isaias, ang lahat ng ako'y suma sa iyo, sabi ng Panginoon, huwag ka matatakot. Isaias 41 verse 9, 10, 11, na lahat ng may galit sa iyo mapapahiya at sila po ay mamamatay. Kaya dear brothers and sisters, napakahalaga po ng mayroong relasyon sa Diyos, napakahalaga po ng may komunikasyon sa Diyos sapagkat alam ng Diyos ang gagawin niya once na ikaw po ay nanganganig. Kaya dear brothers and sisters, ipinakikita po ng ating Panginoon na hindi po niya ikaw pababayaan at hindi kanya po iiwan
if you always pray. Kaya ipanalangin po natin ang ating mga pamilya. Ipanalangin po natin ang ating mga church. Ipanalangin po natin ang ating mga ministry. Ipanalangin po natin ang ating negosyo. Ipanalangin po natin ang ating bansa. Ipanalangin po natin ang lahat ng nangangailangan ng tulong ng Diyos. At hindi tayo pababayaan ng ating Panginoong Hesus. Tayo po ay kanyang sasagutin sapagkat ikaw ay nagpipray na may pananampalataya, may pagtitiwala at may umaasa ay sa Kanya na ikaw po ay hindi niya bibigoyin. Kagaya po ni Maria, si Maria po nang dumalaw ang Panginoong Hesus kay Maria at Marta, si Maria po ay sinalubong niya ang Panginoon at ni Marta, sinalubong nila ang Panginoon. At doon sa pagsalubong nila, pagdating ng bahay, kasama nila ang Panginoong Hesus, naghiwalay sila. Si Marta po ay nagpunta ng kusina upang ipaghanda ng makakain ng Panginoon. Pero si Maria po, ang ginawa ay umupo sa harapan ng Panginoon at bawat sasabihin ng Panginoon ay kanya pong panghahawakan, kanya pong kakapitan sapagkat naandun po ang buhay. Si Marta po ay nag-abalang-abala bagamat maganda ang kanyang gagawin para sa Panginoon. Ngunit, dear brothers and sisters, hindi po kailangan ng Diyos ang ikaw abala sa mga bagay dito sa sanlibutan. Ang kailangan ng Diyos, ikaw ay humarap sa Kanya, manatili ka sa Kanya, mag-pray ka, at kung ganoon, ikaw ay Kanyang tutulungan sa bawat sitwasyon ng iyong pamumuhay. Dear brothers and sisters, nakikita rin po ng Panginoong Jesucristo, if you always pray, the Holy Ghost is in your life. Yun daw po, ang Holy Spirit daw po ay mananatili sa iyo. Kasi nagpapakain ka po ng salita ng Diyos. Ikaw po nagpipray sa pamagitan ng kanyang mga pangako. Sa kanyang mga pangako, kinakarga mo po na kinakarga sa iyong puso. At ang Holy Spirit po lumalakas ang kanyang kapangyarihan. At dito niyo po makikita ang kanyang kapangyarihan. Lahat ng enemies niya, enemies natin. Lahat ng mga circumstances, trials and testing, struggle and suffering, lahat po yan ay babagsak sa pangalan ni Jesus if you pray always. At sabi nga po, once ikaw po ay lagi may communication sa Panginoon, ang enemies na nagdidictate sa ating isipan na mga masamang hindi makabubuti sa atin, sila po ay mawawas out. Mawawala sila, avoid yan ang mga dinidikta nila sa ating isipan at sa ating puso. Kaya kapag dinidikta po niya sa ating isipan ang mga bagay na nakala natin mabuti, ngunit ito'y hindi mabuti para sa atin, titiyakin ko po na kapag ikaw nagpipray sa ating Panginoon, ay ang Diyos po ay nagbibigay, ina-avoid po niya yan sa ating isipan. Kaya nga po, dear brothers and sisters, ang mga lagad po ay sinabihan ng Panginoon, bakit kayo natutulog? Manalangin kayo lagi. Kapag ikinananalangin lagi, hindi ka madadaig ng tukso. Ano man tukso na ginagawa ni Satanas, ay hindi ka po matatalo. At laging malalagay sa isipan mo at puso ang ating Panginoong Hesus. Kaya pakalalimin natin ang ating relasyon sa Diyos. Pakalalimin natin ang pag-ibig natin sa ating Panginoong Jesucristo. Pakalalimin natin ang pagtitiwala sa Kanya at pananampalataya. At titiyakin ko po na hindi tayo magagalaw ng anumang mga problema at pagsubok. Dear brothers and sisters, ang mga lagad po ay natutong sumamba at hindi na po humiwalay sa ating Panginoong Jesucristo. Bakit po? Sapagkat naranasan nila ang sila po ay turuan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya't anumang mga pagsubok po ay hindi po nila nilubayan. Hindi po nila ito tinantanan. Hindi po ito sila naging hadlang ang pagsubok sa kanila. Lahat po sila, lahat ng enemies na hahadlang sa kanila, mga lagad, ay ito po ay nawiwasaw. Sila po ay nagtalsikan sapagkat sila po ay laging nananalangin sa ating Panginoong Jesucristo. Ang ating Panginoong Jesus
Kung titingnan niyo po, ang ating Panginoong Hesus patuloy po nananalangin pagkagising pa lang sa umaga, alas 5 ng umaga, nandun na po siya sa bundok ng Olivo. Araw-araw siya po ay nagpipray. Para paglababan niya sa bundok, ang lahat ng kakaharapin niya ay tiyak na siya po ay magtatagumpay. At kapag ikay nananalangin, ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ay nasa sa iyo. At yung kapangyarihan ng Espiritu Santo ay napapakain mo po ng pananalangin. Ikaw lagi nakadulog sa Panginoon. Ang salita niya at pangako nasa sa iyo. Ang Espiritu ng Diyos ay lumalakas. Kaya lahat ng kaharapin mo na may mga problema, may karamdaman, sila po lahat ay lalaya. At sila, ang mga taong naghihirap, sila pagpapalaya. Because you always pray. And the Holy Spirit is strong in your life. God bless you po. Ako po si Brother Noel Dumangpo, muli pagpalain kayo ng Panginoon at manatili sa inyo ang pagpapala ng ating Panginoon Yesu Cristo. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen.